Si Chaudhry ay ayaw na ayaw niyang magbasa ng libro dahil boring daw ito at walang sense. Makikinig na lang daw siya ng mga motivational sa Facebook at mga podcast ni Bugoy na Koy Koy. Sa di kalaunan, na-addict si Chaudhry dahil pakiramdam niya ay natalino siya at ang tingin niya sa mga tao na nasa paligid niya ay Mga bobo! Ako yung bobo. dahil hindi nila ginagawa ang ginagawa ni Chaudhry na makinig sa mga alpha male kuno na guru na to. Pero nang dahil sa sobrang dami niyang nalalaman ay hindi na siya umaksyon sa buhay niya. Kumbaga, nilamon na siya ng ego niya, kesyo magaling siya at panis sa kanya ang lahat. Kaya naman tumanda siyang walang nagawa at naging talunan sa buhay. Si 11010. Alam niyang boring ang magbasa ng libro, pero ginagawa niya pa din ito dahil alam niya na ang boring na pamamaraan ay yun ay ang tamang daan patungo sa tagumpay. Kaya naman, natuto si 11010 na palakasin ang utak niya at gawin ng bagay na mahirap kahit ayaw niya itong gawin, na naging dahilan upang magtagumpay si 11010 sa buhay niya. Dati may mga tanong sa aking isipan, bakit ko ba kailangan magbasa ng libro? Bakit ako magbabasa ng libro kung pwede naman ako manood ng summary nito? Totoo, makakatipid ka ng oras sa pakikinig ng summary nito at walang mali sa pakikinig ng summary ng libro. Pero, ang pagbabasa ng libro ay isang exercise sa ating utak at hindi mo ma-exercise ang utak mo kung manonood ka lang ng summary video o makikinig ka ng audiobook nito. Ang pagbabasa ng libro ay nai-improve nito ang focus at ang pagko-concentrate ng isang tao. Ang pagbabasa ng libro ay kagaya lang din ng pakikinig ng kanta. Sila ay mga uri ng meditation. Sa dami ng distraction ngayon sa mundong to, gaya ng makabagong gadget, porn, video games, junk food, ay nahihirapan na ang mga tao na makapag-concentrate sa ibang bagay. Wag na wag nyo silang gagayahin. Sa loob ng 10 minuto, ang mga tao ay hindi makapag-focus ng maayos dahil ginagawa nila ang mga bagay-bagay gaya ng pagtatrabaho, social media, panonood ng porn, at ng iba pa. Ang gantong uri ng mga gawain ay nakakataas ng ating stress at pinapababa nito ang ating productivity. Kapag nagbabasa ka ng libro, ang buo mong atensyon ay nakasentro lang sa istorya ng binabasa mo. At dahil dito, pansamantalang wala kang pakialam sa paligid mo. Subukan mo magbasa ng libro ng 15 to 20 minutes pagkagising mo, masusurpresa ka sa kung gaano ka kapokus sa mga oras na yon. Sa dami nating problema sa buhay, naiisipin mo na lang tumakas sa mga problemang ito. Pero sa pamamagitan ng pagbabasa ng libro ay makakatakas ka sa realidad mo nang hindi mo kailangan lumipad gamit ang eroplano. Dahil maganda at maraming aral sa libro ay madadala ka nito sa ibang dimensyon dahil mababasa mo dito ang pinagdaanan ng mga author ng libro. Pati na rin magagamit mo ang mga experience nila sa buhay upang mapaganda ang buhay mo. Na kumbaga, matututo ka sa pagkakamali ng iba dahil lang nagbasa ka ng libro nila. Stress ka ba ngayon? Magbasa ka ng libro. Dahil may pag-aaral noong 2009 na ang pagbabasa ng libro ang pinakamahusay na paraan upang mawala ang stress mo sa buhay-buhay. Na tinalo pa nito ang ibang stress reliever gaya ng pagkakape, panonood ng movie at pakikinig ng musika. Na may pag-aaral din na ang pagbabasa ng libro ang pinakamahusay na paraan para tumalino ang isang tao. Dahil ang utak natin ay para lang din isang muscle. Kapag nagka-bicep curl ka, lalaki ang bicep mo na parang ganun din sa libro. Dahil pag nagbabasa ka ng libro ay ine-ensayo mo ang utak mo na makakuha ng impormasyon sa binabasa mong libro. At pati na rin matutulungan ka nitong makapag-concentrate sa isang bagay. Tandaan mo kapag marami kang kaalaman, mas madali na lang sa'yo masolusyonan ang mga bagay-bagay. Lahat ay pwedeng maagaw sa'yo ng mundong to. Ang trabaho mo, ang pera mo, ang babae mo, pero ang kaalaman mo, kahit kailan ay hindi yan maaagaw sa'yo.